Kung inyo nga pong matatandaan mga idol, kasabay ng pagkuha ng Golden State Warriors kay Dennis Schroeder, ibinulgar rin naman ni Shams ng ESPN na hindi pa nga tapos ang kanilang team sa paggawa ng trade. Sa katunayan, balak nga po nilang kumuha ng isa pang star player para sa kanilang lineup at isa sa mga teams na kakausapin nga po nila para maisakatuparan ng plano ay ang New Orleans Pelicans na ginulat nga po ang buong NBA matapos lumabas ang balita na open na nga po ang kanilang front office na i-trade ang halos lahat maliban kina Herb Jones, Yves Missi at si Trey Murphy. Ibig sabihin maging si Zion Williamson, Brandon Ingram at si DeJounte Murray balak nga po nilang ipamigay. Pero sa tatlong ito, si Zion Williamson ang pinakagustong makuha ng Golden State sa isang trade kapalit si Jonathan Kuminga na plano nilang ipang-offer sa Pelicans. Pero hindi rin naman magiging madali para sa Warriors ang pagkuha dito dahil maliban kay Kuminga, kakailanganin pa nga po nilang magdagdag ng ilang mga key player at draft pick para lamang mapantayan ang napakalaking value nito. Samantala, lumagpas na nga po ang December 15 at nagsisimula ng gumalaw at makipagnegosasyon ng Lakers sa loob ng market sa dami ng mga malalarong opisyal ng available. Pero hindi rin naman madali para kay Rob Pelinka gumawa ng pagbabago dahil kakailanganin nga po nilang makipagnegosasyon at dapat nilang pag-isipan ng lahat. Pero sinisigurado nga po ng isang insider gagawa talaga ng pagbabago ang Lakers kahit ano man ang mangyari. Mismo ang kanilang mga point guard na nga na sina D'Angelo at Gabe Vincent at nagbigay na rin naman ng pahiwatig na naiintindihan nila ang Lakers kung iti-trade man sila. Matagal na rin naman nilang alam na isang ang business ang NBA. Ibig sabihin payag na nga nila o payag silang gawin kung ano ang pinakakarapat dapat. As of now, wala pa nga pong pipigil sa plano ni Rob Pelinka na i-trade si Gabe Vincent sa Washington para makuha si Jonas Valanciunas at gamitin bilang offer naman si D'Angelo Russell sa Pelicans upang makuha si DeJounte Murray bago ang trade deadline. Samantala, dito naman, hindi pa naman nga po nakakabawi at umaangat ang Philadelphia sa East. Nagkaroon na naman sila ng napakalaking problema matapos muling madali at ma-injury si Joel Embiid sa mukha kasunod ng pagtama dito ng siko ni Bedinik Mathurin. Ayon nga po sa lumabas na balita, sinus fracture nga po ang magiging out ito at hindi siya makakapaglaro. As of now, wala pa rin naman nga pong inilalabas ang Philadelphia ng saktong timetable sa pagbabalik niya, basta't ang alam, susuriin muli ng mga eksperto ang injury nito makalipas ang isang linggo. Kaya isang napakalaking dagok na naman ito para sa team lalo't unti-unti na nga silang nakakakuha sana ng panalo simula ng makumpleto sa kanilang lineup ang mga superstar. Sa ngayon, out na naman si Embiid dahil sa kanyang panibagong injury at posible nga pong mahinto na naman ang kanilang pag-angat dahil sa hindi matapos-tapos na kamalasang nangyayari ngayon sa kanilang big man.